Mga katomkoots, welcome to Tito Mike's Kitchen. Hindi ka sarapan, pwede na. My first try ng figure. Ano kaya lasa nito? Actually, madali lang pala siyang lutuin. At ganun pala yung lasa niya. Siyempre, first time ko nga matry to. Kasi tuwing mag-order kami doon sa mga gawing Pangasinan, in-order ako laging sold out. So, might as well try ko na lang. So, ito nga may tira-tirang baka dun sa aming ref. Siyempre, sandali gumagalaw ang camera. Hello! Yan. So, magmamarinate lang tayo ng baka. Lalagyan natin ng paminta, ng toyo, tapos lalagyan natin ng konting oyster sauce. Yan. So, mekos lang natin yan. Mix. Tapos, mga 15 minutes, kung talaga nagmamadali ka, pwede na yun. Kumapit na yun kahit paano, di ba? So, yan. Pagkatapos niyang mamarinate, minimum of 15 minutes, yun, pwede na siyang i-pirito sandali. Yung pagpirito ko nito, hindi aabot mga 15 minutes, so, or 10 minutes. Super bilis lang niya. Mga 2 minutes ang pinaka mabilis. Hanggang 5 minutes pwede. Hanggang sa magkaroon ng crust o tawag dito pang brown ng konti dun sa gilid-gilid netong baka na to. Siyempre, prito lang, hindi kasama muna yung sauce. Kasi malambot ang baka kapag sandali mo lang ito. 2 to 5 minutes is enough. Yan. Mekos lang ng konti para equal ang init sa bawat karne. So, katapos nito, balikan natin siya. Ito na yung magiging itsura niya. Ayan medyo nangitim-ngitim na siya. I think okay na to. At meron na siyang konting crust after 4 minutes ng frying. Tanggalin na natin siya, hanguin na natin siya sa pirituhan. Tapos, kuha tayo ng konting pinagpirituhan. Siya rin yung gagamitin nating panggisa. Pangsangkot siya pala. So, yan. Para mas masarap, syempre, bawang, sibuyas, gisa-gisa lang. Ilang beses akong napunta na sa Pangasinan. Ewan ko ba, ba't tuwing ito ang ordering ko, laging wala, laging ubos. Malamang masarap, Talagang sabihin ko sa inyo yung honest na lasa na ito, ha? Tapos, ibalik natin yung piniritong baka dito sa ating ginigisang bawang at sibuyas. Kung gusto niyo mas maliit ang sibuyas, then go. Yung kasi sa picture ng iba, ganyan kalalaki yung sibuyas na. So, ginaya ko lang, tinry ko lang. So, this is, hindi ako sure kung ito nga yung pinakasikat na dish sa sa Pangasinan, no? Tapos, ito nga yung healthy-healthyhan. Si repolyo. Pagkatapos ng repolyo, ibalik natin yung pinagmarinatan. Ayan. Tapos, konting tubig lang. Huwag natin lagyan ng tubig masyado kasi hindi siya nilaga. So, lagyan natin pampalasa. Konti lang naman yung kasi itong cabbage na to, kapag yan tinalakbungan mo ng takip, nagmo-moist pa siya kasi marami siyang moisty content, diba? So, yun yung magiging pinaka sauce niya. Technically sauce, not the sabaw. So, babalik lang din yung tubig sa kanya. So, yun lang. Diba? Napakasimple lang. Wala siyang arte masyado na lutuin. So, ang gamit natin ulit dito ay baka. Pero yung sa iba kasi, ang ginagamit nila ay cara beef. So, ako kasi ayokong kumain ng kalabaw. Kasi naawa ko sa kalabaw. So, yun lang. This is beef, not cara beef. Pero yung pinaka-authentic yata cara beef. So, yan.
Hintayin lang natin konting mag-wilt yung ano. Tapos, pwede na nating i-serve. Eto na nga. Chararan. Yan. Ang fresh ng gulay, di ba? Ito yung gusto ko sa sa repolyo. Yung pag kinagat mo, parang crunchy at may hilaw factor. Hindi naman hilaw. Half cook factor. Yun ang bet ko dito. Lalo na sa mga sopas, yung mga ganyan. Gusto ko pag kinain ko siya, hindi yung lalanta na at hindi mo na makita sa sobrang lamog. So, gusto ko yung ganyan. So, yun. Yun lang. Tinikman ko to. Alam nyo ba kung ano ang verdict ko dito? Masarap naman siya. Pero para siyang lasang corned beef. Kung kayo ay nagluluto ng corned beef na may repolyo, parang ganun siya. Ganun ang lasa. Ganun na ganun kasi syempre corned beef baka din naman yun, no? Ganun yun for me lang ha. Pero masarap. Ewan ko lang kapag kara beef siguro mas may anggo ng konti yun, no? O depende siguro sa luto. Anyways, try nyo rin to. Madali lang. Bye! Salamat!